Manila itinanggi ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo nitong Huwebes na ang Amara ay nagsasagawa ng demolition job laban kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pamilya habang umiikot ang tsismis ng umano'y impeachment raps. Sinabi ni Tulfo na hindi sapat ang isyu sa confidential funds para sa mga opisina ni Duterte para mampeach siya. Hindi it's not enough, parang it will not hold water, hindi siya ganoon kalakas. Like what the leadership is saying, here's none. Walang pag-uusap, walang plano, pagbalik namin sa Lunes, pagdating ni Speaker no such, bagay. No impeachment right now versus the Vice President, Tulfo said. Ginawa ni Tulfo ang pahayag matapos sabihin ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa mga mamamahayag na mayroong mga talakayan sa mga kongresista para impeach si Duterte. Si Castro ay lumalakad pabalik sa mga komentong ito. Sabi ni Tulfo na hindi niya alam kung saan nakuha ni Castro ang impormasyon na ikinagulat maging ng pamunuan ng Kamara. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mag-real talkan po tayo. Binisto kayo ng ka-unity niyo, si Castro. Ano sabi ni Castro? Maaaring hindi to alam ni Castro kasi ang saya-saya ni Castro ngayon. May sabpina na Hindi mo naunawaan. Hindi kinatatakutan, marami nang sinabi si Pangulong Duterte, willing siyang magpakulong, willing siyang litisin ng mga Pilipino. Hindi po umaatras si Pangulong Duterte diyan sa sinampan yung kaso. Walang katorya-torya. ICC, manigas kayo. Subukan yung papasukin. Pumasok kayo pero hindi susuko. Wala kayong jurisdiction dito sa Pilipinas. Para sa kaalaman ng lahat na nagbubunyi ng mga loyalistang vlogger. Papapasukin nyo ICC, kahit paulit-ulit sinasabi, tuwan-tuwa kayo, kala nyo takot yung mga Duterte sa ICC. Utot nyo. Paulit-ulit si Pangulong Marcos, hindi niya papapasukin. Kayo, gustong-gusto nyo papasukin yung ICC? Dahil mas galit kayo sa Duterte kaysa yung wala na kaming pakialam diyan. Pagtanggol niyo yung gusto niyo pagtanggol, pagtatanggol namin mga Duterte. Ang hirap kayang ipagtanggol ng amo niyo. Yan ang katotohanan. Pwede po magtanong. Mamaya po, after ko magsalita. Ha? Sino ba yung nagtatanong? Cool ka lang dyan. Sunday kalma. Magtanong ka mamaya. Pwede rito magtanong. Hindi tayo maatras sa mga tanong. Okay. Punta po tayo rito sa sinasabi ni Castro. Si Castro po nagsabi nito, binisto kayo. Kayong mga House of Representative. Teka muna, pangalanan muna natin tong rapporteur na to. Kung sa ICC nga, hindi kami natakot Sa'yo pa, sino ka bang Ian Fry? Subukan mo pumunta rito at dito mo sabihin yan. Ma-fried chicken ka naman namin. NTFL ka? Pucha, anong kinalaman sa environment? UN rapporteur ka sa environment. Ano suggestion mo sa environment? Huwag kang pakailan mo sa NTFL CAC. Alam mo ba trabaho ng NTFL CAC? Dahil daw nagre-red tagging. Utot mo. Red tagging. Wala nga kaso na red tagging dito sa Pilipinas. Pauso lang yan. Mamaya mga tanong Kulang kayo. Hindi pa ako tapos. Okay, punta na po tayo rito. Sabi po ni Castro, natuwan-tuwa. High na high si Castro ngayon Lahat ng issue nakasawsaw siya Ayan ACT Teachers Party List Representative Franz Castro reveals. Reveals Binisto.
Pwede namang pwede namang ganito ang ginawa ng mga congressman. Sige, parinig natin kay Castro, bahala na siyang magano. Para tayo, hayaan nyo na si Castro, atakdog ka nila. Kayong mga makabayan black, tuwan-tuwa kayo, di ba? Sa bagay, kanya-kanyang gamit yan. Nagagamit nyo yung leadership ng House of Representatives. In return, ginagamit nyo rin naman sila, di ba? Ginagamit nyo rin sila eh. Okay. Eto ang sinabi ni Castro. Reveals discussions among some political party leaders in the House of Representatives on possible filing of impeachment resolution against Vice President Sara Duterte. O yan nireveal ni Castro na mayroong political party leaders na nag-uusap-usap, nagdidiskusyon kung sila ba yung para sa posibleng pagpa-file ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Okay. Castro disclosed that political party leaders are behind the talk of impeachment. Pwedeng naghugas kamay naman si Castro rito. Binibisto niya yung mga house leader habang siya ay naghugas ng kamay. Dahil sinasabi niya, pinag-uusapan ng may mga maritesan, mga chismis dito nang baka mag-file ng impeachment, sabi ni Castro. Ayan. Pero sila daw sa makabayan, wala pa po silang posisyon kung magpa-file sila ng impeachment. Hindi ng mga congressman, no? Ang tanong, ano po ang kasong ipapile nyo? Puta, ngayon lang po ako nakarinig. Lahat po ng impeachment trial, nauna po yung paglabag. No? Lahat po ng impeachment trial na napanood ko sa Pilipinas. Kay Erap, kay Gloria, kay Sereno, hindi pala si Sereno, ano pala yung co-warrant to. Kay Corona, yan ang mga napapanood natin na impeachment. Nauuna po yung complaint, no? Ibang klase talaga yung mga leader ng House ngayon, House of Representatives. Unahin na muna natin kung tayo ba'y magpa-file ng kaso o hindi. Madali na yang kung ano i-complaint natin. Ang tanong, ano po ang i-complaint? Ano po ang complaint ninyo? Ano ang nilabag sa konstitusyon ni Sara Duterte? Binoto po ng 32 million yan, mga congressman. Binisto na kayo ni Castro. Yung binoto ng 32 million, kayo magpapasya? Kayong ilan lang kayo? 300? Kayo magpapasya kung tatanggalin o hindi? In the first place, wala man lang kayo nababanggit. Ano ba kasalanan ni Sara Duterte na nilabag niyang konstitusyon? Confidential fund? Kailan pa naging masama ang confidential fund? Lahat merong confidential fund. Lahat ng presidente. May na-impeachment ba? May sinampahan ba kayo na impeachment dahil sa confidential fund? Ano pa? Bukod sa confidential fund. Wala nga kayong pinag-uusapan, no? Tignan nyo to, One News to. TV5. O yung may-ari ng TV5. Ano ang ikakaso ninyo? Ngayon lang po ako nakakita na nauna muna yung pinag-uusapan yung impeachment, wala pa pong kaso. Kay Erap may wetting, kay Gloria merong mga CTE at kung ano-ano pa. Pero hindi nakakalusot sa Congress dahil kakampi niya mga congressman noon. Eto mukhang makakalusot. Pero wala pang kaso. Kay Corona, meron din, di ba? Yung mga hindi nagpa-file ng wala doon daw yung kayamanan ni Corona sa na napatunayan na mali. Namatay na yung tao, pinagtulungan nyo.
Mga politika sa Pilipinas. Ka-unitim yang mga yan, ha? Unitim yang mga yan. Hindi na ako mag-ano sa inyo.